Kumusta kayo mga kaibigan? Welcome back sa channel natin. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakagandang talata mula sa Kawikaan 10:22 na nagsasabing, "Ang pagpapala ng Panginoon ang nagpapayaman at hindi ito dinaragdagan ng kalungkutan." Narinig nyo na ba yan? Ang ganda, di ba? Ito ay hindi lang basta-bastang salita, kundi isang powerful na pangako at aral para sa ating buhay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagpapala ng Panginoon? Madalas, kapag naririnig natin ang salitang yaman, ang agad na pumapasok sa isip natin ay pera, ari-arian at materyal na bagay. At oo, kasama iyon sa pagpapala. Pero higit pa doon, ang tunay na yaman na galing sa Panginoon ay malalim at holistic. Kasama diyan ang kapayapaan sa puso, ang kalusugan ng pamilya, ang pagkakaroon ng maayos na relasyon, ang karunungan sa pagharap sa mga hamon, at ang ligaya na hindi kayang bilhin ng salapi. Ito yung mga bagay na nagbibigay ng tunay na fulfillment. Ngayon, pansinin natin ang ikalawang bahagi ng talata. At hindi ito dinaragdagan ng kalungkutan. Napakahalaga nito. Kadalasan, sa paghabol natin sa yaman o tagumpay, marami ang nakakaranas ng matinding stress, pagod, at minsan pa nga, nawawala ang kapayapaan ng kanilang pamilya. 'Di ba? May mga taong ang daming pera pero malungkot naman, may mga taong successful sa career pero walang oras para sa mahal sa buhay. Yan ang yaman na dinaragdagan ng kalungkutan. Pero ang pagpapala ng Panginoon, ito ay nagbibigay ng yaman na may kaakibat na kapayapaan at kagalakan, hindi pa sakit. Paano ba natin mararanasan ang pagpapalang ito? Simple lang mga kaibigan. Una, sa pamamagitan ng pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Kapag inuna natin ang Panginoon sa ating buhay, kapag sinusunod natin ang Kanyang mga salita, nagiging bukas ang daan para dumaloy ang Kanyang pagpapala. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagiging masipag at responsable sa ating mga gawain. Hindi naman ibig sabihin nito ay uupo lang tayo at maghihintay. Ang pagpapala ay madalas na dumarating sa mga taong masikap at may determinasyon kasama ang gabay ng Panginoon. Isipin natin, may mga pagkakataon sa buhay natin na parang ang hirap ng lahat. Nagtatrabaho tayo ng sobra pero pakiramdam natin ay kulang pa rin. O kaya, may mga pagkakataon na ang daming problema tapos pakiramdam natin mag-isa lang tayo. Pero kapag naintindihan natin ang prinsipyo ng Kawikaan 10:22, magkakaroon tayo ng ibang perspektibo. Hindi lang tayo naghahanap ng yaman, kundi naghahanap tayo ng pagpapala. Yung yaman na may kapayapaan, yung yaman na walang kalungkutan. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagbibigay ng kasiguruhan. Hindi man ito laging nakikita sa instant na paraan, pero ito ay gumagabay sa bawat hakbang natin. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas na magpatuloy kahit sa gitna ng pagsubok. Ito ang nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa at may mas malaking plano ang Diyos para sa atin. Kaya sa mga panahong pakiramdam mo ay nadadagdagan ang iyong yaman ng kalungkutan o pakiramdam mo ay nagtatrabaho ka ng sobra pero hindi ka naman masaya, huminto ka sandali. Pag nilayan mo ang talatang ito, itanong mo sa sarili, nasaan ang focus ko? Hinahabol ko lang ba ang materyal na bagay o hinahanap ko rin ba ang pagpapala ng Panginoon? Ang pagbabago ng perspektibo ay malaking tulong. Hindi natin kailangan habulin ang lahat ng bagay ng may pag-aalala at stress. Kung ilalagay natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon, siya mismo ang magbubukas ng mga pintuan at magbibigay ng mga biyaya na lampas pa sa ating inaasahan. Mga biyaya na may kasamang kapayapaan at kagalakan. Ang pagpapala ay hindi lamang para sa iilan. Ito ay para sa lahat ng lumalapit sa Kanya ng may tapat na puso. Kaya mga kaibigan, huwag nating kalimutan na ang tunay na yaman ay hindi lang sa kung anong meron tayo, kundi sa kung anong mayroon tayo sa puso natin at kung gaano tayo kalapit sa Panginoon. Sana, ang mensaheng ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon at pag-asa. Tandaan nyo, ang pagpapala ng Panginoon ang nagpapayaman at hindi ito dinaragdagan ng kalungkutan. Always keep that in mind, okay? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, paki-like at mag-comment na rin kayo sa baba kung ano ang inyong iniisip. At syempre,
huwag kalimutan mag-subscribe sa channel natin at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. God bless you all.